Welcome back to another vlog about Mabilis Cash na dating nagpapaloan lang ng up to 25,000 pesos. Ngayon, pwede na siya magpaloan ng up to 40,000 pesos. At kung hindi ka pa nakapag-download kay Mabilis Cash, then I don't know. Matutuwa ka ba or hindi? Kasi may mga changes siya, mga best. Saka good news to sa mga dating reject. Download po siya sa Google Play Store at i-share ko sa inyo sa video na to yung mga napansin kong mga pagbabago. So, if you are medyo tampo-tampo kay Mabilis Cash dahil dati ay na-reject or kung bago ka pa lang, hindi ka pa nakapag-download, then this video baka para yan sa inyo. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and for today, didiretsuhin ko na kayo na pag-uusapan ulit natin to si Mabilis Cash na dati, sa dati kong video, marami sa inyo yung nag-agree na traidor siya, mga best. Once na-reject ka, hindi ka na makakabalik sa platform. At yun yung sabi niya mismo. Doon, siya mismo yung nagsabi doon sa FAQs. Pero nagbago na siya, guys. Because ngayon, pwede ka na mag-reapply. Try again after 30 days kung ikay na-reject. Maraming nagsasabi na so far okay siya kasi buo mo siya matatanggap at meron po siyang pa-terms. Kung, oh by the way, this video is not sponsored. It's based on my experience. Matagal ko na itong sinusubaybayan, guys. Nung dati, orange pa siya tsaka blue. Meron ako napansin ng mga pagbabago. So, here we go. Again, nabigla ako kasi, guys, pinag-update niya ako. Ayun. So, in-update ko rin, syempre, umaasa-asa pa rin yung tita nyo. Pagkatapos mong mag-update, ayun, sabi niya, credit limit is being calculated. Sabi ko, reject naman to. Pero nabigla ako, guys, nagka-offer ako ng 1,500. So, mga best, kung kahit na yung loan app ay nagsasabi na up to 40,000 pesos yung maaari niya ipa-loan sa inyo, mag-expect kayo na sa mababang amount kayo magsisimula kung bago pa lang kayo, guys. At least naman, kahit na medyo makulit siya upon due date, pero yung loan app naman na to, guys, is it's registered with the Securities and Exchange Commission. Kaya, as much as I don't wanna say it, pero rehistrado, so okay na rin. At marami din sa inyo nagsasabing okay na rin. So, ayun, nag-recalculate siya yung credit. Recalculate yung credit ko na dati sana nasa 5,000 na. Ngayon, bumalik ka sa 1,500. Pero at least may pag-asa, mga bes, ano? So, yung 1,500 na to, kahit na baguhan ka, pwede siyang terms agad. For example, meron siyang 4 terms, 3 terms, and meron din siyang 2 term, and meron din siyang 1 term. It's 15 days apart. So, hindi masyado mahirap maghanap ng pambayad dito. For example, if take mo yung 1,500 and dun ka sa 4 terms. So, babayaran mo lang every 15 days, 445. So, carry, di ba? So, 4 terms. Kasi 15 days apart siya, 2 months yan, di ba? So, yung lalabas nito, yung total lang na napunta sa interest, nasa 280 lang, mga bes. So, parang bumaba din yung interest niya, no? Okay. So, kung dun ka naman sa 2 terms, dalawa, so 1 month lang. So, babayar mo 832 every month. Mukhang carry na rin yung interest niya plus the fact na buo mo siyang matatanggap, then okay na rin siya, ha? Pinili ko yung, nag-try ako mag-loan ulit and ihingi po siya ulit ng access sa camera mo. So, mag-facial recognition ka at yun, just make sure na mapupunta siya sa tamang GCash account, ha? At, ayun, under review and then again, reject naman, mga best. Palagi na ako reject dito kay Mabilis Cash. Siguro hindi kasi super perfect or super positive kasi yung review ko sa kanya. Okay, fine. Hashtag deserve ko yan. Pero dun sa mga gusto talagang makapasok sa system ni Mabilis Cash because yun nga, buo siya matatanggap at may pa-installments pa siya up to 4 terms or 15 days. Mga special na clients dyan ni Mabilis Cash. Pwede daw multiple loan. Sana all, diba? So guys, gusto mo ba talagang maabot yung 40,000 na credit limit dito kay Mabilis Cash? Because ito na yung nakakatakot na part or hindi. Hindi naman nakakatakot, pero yung exciting na part ng guys. Ang dami niyang hihingin para mapa-increase yung credit limit mo ngayon. O yan, hihingi siya ng GCash transaction history. O magsisend kayo ng PDF ng mga transactions mo sa GCash. O mautak din siya, Pwede rin mobile authentication. Kung saan magpapadala siya ng OTP doon sa cellphone nyo. At for now, yung ito, para lang sa mga Globe users. O, kamusta naman yung mga smart dyan, yung TNT. Pwede rin GCash authentication kung saan isisend mo yung itsura ng G-credit mo. O, payag ka ba nun para lang ma-increase ng 1,000 yung credit limit mo. At SSS, naku ba naman, pati pa naman si Mabilis Cash, hihingi din ng login ng SSS mo para lang ma-increase ng up to 1,000 yung credit limit mo. Okay lang sana kung
hihingi lang siya, say for example, ng ID mo, ng SSS mo, or screenshot ng SSS mo. Ito yung gusto niya, yung yung gusto niya dito, yung login mo mismo sa SSS. Kung saan ilalagay mo yung SSS number mo tsaka password mo. Nakakaloka. Ako natatakot ako pag ganyan, bes. Other loan products, so yun, magsisend ka ng mga picture na yan, yung PRC mo, yung GSIS mo, o yan, payag ka ba na ibigay mo yung mga yon para lang maabot mo yung credit limit niya na up to 40,000 pesos, may track record naman siya na nang-reject siya for a while, and so, para sa akin, unreliable siya. Because just because approved ka ngayon, maa-approve ka next time. Kahit na sinasabi nilang good payer ka, kahit na sinusunod mo yung due date mo, ganun pa rin siya. Hindi siya ganun ka-reliable at ganun ka-predictable. So, parang nagdadasal ka every time naglo-loan ka dito kay Mabilis Cash. Pero kung gusto mo pa rin makapasok sa system ni Mabilis Cash, kasi marami naman nagsasabi, okay daw siya, well, kailangan mo lang ng isang valid ID. Download mo siya sa Google Play or sa iOS na App Store, mga best. At ayun, take note hindi po siya automatic na malaki ka agad yung credit limit mo. May iba na nagsisimula po sa 300 at pagkatapos ng 300, tataas and then babagsak kasi nare-reject at magre-recalculate siya. So, ganun siya, guys, ka-unpredictable. May topak siya. But anyways, para pa rin dun sa hopeful pa rin na somehow okay yung loan app na to. Magbibigay ka ng phone number mo, tapos ayun, mag-OTP ka. And don't worry, yung hihingin yung mga permissions or mga sisilipin nyo is camera, device location, tsaka notifications lang. Ayun, mga best. Pagkatapos, hihingi po siya ng mga information such as your name, your middle name, last name, gender, year of birth, education level, marital status, mga ganon, purpose of the loan, email address, residential address, detailed address, length of residence, optional na po yung type of residence nyo. Kung sa inyo ba yung bahay o rented. O, ayan. So, hihingi din siya ng other optional information such as the number of credit cards that you have, alternative phone number, and your mother's maiden name. Huwag nyo na ibigay yung mother's maiden name nyo, guys. Basta. So, ayun, hingi po siya ng access sa camera kung magpipicture ka ng ID mo. Yung mga contact reference na hihingi niya ay tatlo. Hihingi siya kung magkano yung sinisweldo mo every month, yung job type mo, loan status, and yung company location. Sadly, ganun siya. Optional lang daw yung information ng company tsaka yung company phone number. Ganun. Optional pa daw. So, yun, mga IDs na tinatanggap ng loan app na to ay PRC, SSS, UMID, Postal ID, Passport, Driver's License, National ID, tsaka TIN. Mas mataas po yung chances mo na ma-approve kung dun ka sa recommended ID types. Huwag kayong mawala ng pag-asa, try nyo na rin yung other ID. Kasama pala yung voter ID tsaka TIN ID dito. Alright, so yun, pagkatapos mo ibigay yung lahat ng information nyo, meron po siyang 3 minutes to assess kung a-approve ka niya o hindi. So, most people, yung magsa-start sila sa 300, yung iba, babayaran yung 300, hoping na tataas yung credit. But, huwag kayo masyadong attack sa loan app na to. Chill lang kayo, just follow the due date. Yun yung pinaka-safe bet nyo para hindi kayo ma-auto-reject. Guys, I hope mas nakilala nyo ngayon tong si Mabilis Cash at kayo ay mag-decide kung makikipag if you're gonna do business with this app or not. Kasi hindi naman po natin ini-encourage yung pag-utang sa channel na to. Ini-encourage po natin yung pagiging careful, pagiging responsible borrower, pagiging careful sa mga loan apps na ginagamit natin. Because yung mga loan apps, hindi po sila mga laro-laro. Imagine, nagsasubmit po tayo ng ating mga personal information sa mga loan apps na to, and we will never know kung paano kasi nila yan i-handle. So, dapat make sure na yung mga loan apps na ginagamit natin is rehistrado po sa SEC. At least kung nagiging loko-loko yung mga loan apps na to, pwede natin silang isumbong sa SEC. So, huwag tayo dun sa mga loan apps na sakit sa ulo, ha? But even so, may mga loan apps na kahit na rehistrado, kailangan maingat pa rin tayo as a user. Kasi some loan apps are just as good as how we use it. If you're not yet subscribed to this channel, make sure you're subscribed because dito walang clickbait. Nag-share po ako ng practical knowledge about these loan apps para kayo ay mas aware at mas madaling mag-ingat pag marami kang alam. So, I hope you learned something from today's video. I'll see you next time. Bye!